po si Angelita Umali, taga Malaban, pero sa dati, nakapag-ano ko sa Australia, naging base country ko ang Australia. Pero ngayon, dual citizen ako. Kinuha ko ulit, minintay ko yung aking Filipino citizenship. Kaya, pwede ako sa Australia, pwede. Hindi ko tamang nilaman ang Pilipinas kasi dito ko sila. Hindi ko pwede itakwin. Sabi ko nga, pag sinasabi sa akin sa immigration, tinatanong ako, meron ka bang bakit ka magsi 6 months sa Philippines? Sabi ko, meron. Tsaka isa pa, Filipino citizen ako, hindi may kakaila, may blood, sabi ko ganyan. Talaga ako ay Pilipino. Yun lang. Tapos, nitong nasa Australia ako, na-diagnose ako na may cyst sa liver. 2012 pa yun, ang tagal. Lumala hanggang sa dumating ng 2016, malaki na yung cyst ko sa liver. Ngayon, ang nararamdaman ko, hinihimatay ako lagi. Tumataas ang aking sugar hanggang 500. Hindi ko makayanan kung minsan. Tapos, yun nga, nahihimatay. Minsan, may oras na yung tiyempo na ang sumpong sa akin hindi ko talaga makayanan. Nadudumi na ako at naiihi na ako. Hindi ko alam yun noon. Tapos pag nagigising na lang ako sinasabi. Ngayon, itong 2016, sabi sa akin ng doktor, hinimatay niya ako, dinala ako sa Royal Adelaide Hospital. Sabi ng doktor, kailangan operahan ka na. Sabi ko, kung yun po mabuti, hindi sige. Ayun, inoperahan ako. Ang nakita nila, kasi nung ICU ako talagang matindi ako ng ako. Alam mo ng anak ko, hindi na ako mabubuhay, pati na kasama ko. Sabi, matigas na raw ang kamay ko nung kunin ako ng medical aid ng Australia. Kinakabitan daw ako ng dextrose, matigas na ang kamay ko. Kaya akala hindi na ako mabubuhay. Ang mga anak ko, tsaka mga ako ko, iyakan na ng iyakan. Tapos, nung nasa ICU ako, ang daming bumibisita sa akin, mga kaibigan mo. Nag-iiyakan din sila. Sabi ko, bakit nag-iiyakan sila? Tapos kung anak ko, tinanong yung head nurse. Sabi, kumusta lang dito? Sabi niya, sagot ng head nurse, naririnig ko naman. She is very critical, sabi niya. Hindi iyak na naman ang iyak. Hindi na ako kumibog, pero naririnig ko lahat. Malakas din naman ang loob ko. Kasi kumayag na ako na pa-operahan ako. Natonto na kasi ng mga doktor. Kaya bakit ako hinihimatay minsan. Nagkakaroon ako ng sepsis. Sepsis yung nalalason yung gawa ng nanggagaling daw sa aking cyst na meron kasi akong stone daw sa gallbladder. Nakaano doon sa cyst. Kaya ginanana, maano sa bibig. Kaya ang BP ko noon talaga, 60-40, ayaw tumaas, kahit paano gano'n. Ayaw tumaas. Ngayon, inoperahan. Nang maoperahan, tinanggal yung gallbladder at saka yung stone. Tinanggal na. Pagkatapos noon, nilinis lahat yung aking system. Body system lahat. Nilinis nila. Nilagyan nga ako dito ng hose para tumatagas doon yung dumi. Ngayon, pagka after 2 days, i-release na ako, sabi ng doktor sa akin, pag na-release ka, after 5 days, bumalik ka dito. Ang ginawa ko, hindi ko sinasabi sa mga anak ko, kung na lang pumunta ako doon. Sabi ng dalawang doktor, there is good news and bad news. Sabi nila. Ang
ang good news, we have cleaned all your body systems. But the bad news is we were not able to take out the cyst because it's too big na raw. Dudurot na raw yung aking atay, yung liver ko, magiging sanina ng kabataan ko. Sudden death, sabi niya. Ang sabi sa akin, just do it this way. Eat the right food and enjoy your life. Nako, pagkasabi sa akin, ganun, hindi naman ako masyadong yung yung sampalataya. Sabi ko, doktor lang naman sila. Meron lang tayo. Panginoon, sabi ko ganun. Kaya noon, lagi kong dasal, Diyos ko po, ibigay mo po sana sa akin yung tamang gamot na makakagaling sa akin. Ngayon, hindi ko sinabi sa mga anak ko, pati sa mga pamilya ko, hindi ko sinabi yun. Sabi ko, uuwi ako ng Pilipinas kasi hindi ko na kaya may dito sa sakit na likod ko. Uuwi ako doon ako magpapalakas. Pagdating sa Pilipinas, nagtawid ako ng nagtawid. Nag-ibang ako ng nag-ibang, talaga nag-ibang ko sarili ko. Ngayon, sa beses, hinimatay na naman ako doon. May nagsabi sa anak ko tumawag kay Maria. O, yung nanay ko, pinagkakaguluhan daw. Kaya pinasundo ako daw sa bunso kong anak. Sinundo ako, pero pagdating ko doon, ilang araw lang, sabi ko, babalik ako sa Pilipinas. Hindi ko na kaya dito talaga, sabi ko ganyan. Ayoko dito mamatay. Kaya ako umuwi ulit. Pagbalik ko sa Pilipinas, ayun na nga, yung nag-stick up ako, na-invite ako ni Penny. At saka, kami sabi, eteng, lahat ng batchmates natin, kasama mo dito. Magbabanding-banding tayo, kanta-kanta, kain-kainan, lang, sabi ganyan. Hindi, yakap ko naman lahat ang batchmates namin. Pagdating doon, ganun lang. Nang second day, lumitaw na si Coach Anthony, dala na yung Silver Greens. Ate kasal ko, sabi ko, dinadasal ko talaga na sana makakagaling sa akin. May dala na siya Silver Greens. Pero hindi pa rin ako sumali mo ilang beses. Ang ginawa naman nitong si Tessa, nakainom lang ng kape. Nang makainom ng kape, yung nananakit sa ganito niya, bigla na wala after 1 hour. Kaya, yung time na yun, bumili ng 3 package. Yung isang package, pumunta sa akin, bigla sa akin. Sabi, yung kunin mo ito. Wala pa akong ibabayad dyan. Sabi ni Tessa, di ba basta kunin mo, inumin mo na inumin, lalakas ka dito. Ayun, kinuha ko. After 1 week, gumaganda pa karamdam ko kumakala. Nagtutungkod ako ng dati. Nung mahigit ng 1 week, ay hindi na, nakakatayo na ako, nakakalakad na. Nakakakayat ako sa dyan namin, nakakalugan. Inalis ko na yung tungkod ko. Ngayon, talagang, parang ang pakiramdam ko, himala sa akin yung himala sa akin yung Panginoon, binigay sa akin. Ginawa lang, ginamit lang yung mga tao na nag-share sa akin. Kaya, buhat noon, naging na ako dito. Kasi, gusto kong i-share sa iba ang kagalingan na nagbibigay ng Silver Greens. Napakagaling talaga ng Silver Greens. Yes. Sa akin, milagro yung paggaling ko. Hindi ko lang. Ito umuwi ako ng Australia. Nagpa-medical check-up ulit ako. Ang sabi, wala na, nagtataka sila. Wala na colossus. Ngayon, itong huling uwi ko, sabi lang, nagkasinat ako pagdating ko doon. Siguro daw, gawa ng weather. Sudden change of weather. Nagkasinat ako. Ayaw ng anak kong ako sama, pauwi. Pinakansel yung aking flight. Ang mga apo ko naman, ayaw pumayag na hindi ako dalhin sa hospital. Pinilit ako, ayaw mo padala sa kuko.
wala